yung husband at ang kanyang iniindang hamstring injury, baka hindi na siya makalaro sa Myanmar dahil mga 2 to 4 weeks ang injury recovery time ng ganitong klaseng injury. Pero ganun pa man, pagdadasal natin siya at syempre masaya pa rin ang coach at ang buong kupunan dahil sa kanilang overall win at ang kanilang pag-advance sa Myanmar. Erwin, kasama ko dito ang nag-score ng lone goal para sa Philippine Ascal, si James, yung husband. Sabi mo, Erwin, ito na si James. Hey, James. Hello? James, good afternoon. Hello? Good afternoon, guys. Yeah, did the weather really affect your game? Yeah, it did in a way. Yeah, the wind was quite strong. It made it very difficult for us to get the ball down, and obviously they're much more physically taller than us, so I think it benefited them really. Okay, are you looking forward to your game in Myanmar in the next few days? Yeah, definitely we are. I think if anything, we're all looking forward to it because today wasn't. We're a bit disappointed with the result that we didn't win, but obviously we look forward to our next game where we can hopefully overcome the disappointment and go on to do better next time. All right, thank you, James, young husband. Thank you, guys. Thanks a lot. See you later. Bye. Narito na ang aksyon weather. Palabas na ng bansa ang shallow low pressure area na huling namataan 30 kilometers sa hilaga ng Puerto Princesa, Palawan. Pero apektado pa rin ng low pressure area ang klima sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy na makakaranas ng pag-ulan sa Visayas hanggang mamayang gabi. Gayon din ang mga kapatid natin sa hilagang Mindanao. Kaya sa mga papaloot mamayang gabi, mas mabuting ipagpaliban muna ang inyong pangingisda dahil magpapatuloy buong magdamag ang sama ng panahon. Sa mga kapatid naman nating nagbabalak mamalengke bukas, iwasan po munang bumili ng mga shellfish. Ayon kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, positibo sa red tide ang mga nakolektang shellfish sa baybayin ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Sorsogon at Pangasinan. Punta naman tayo ngayon sa Japan. Patuloy na inuulan ng yelo ang kanlurang bahagi ng Japan habang bumubuhos naman ang malakas na ulan sa silangang bahagi ng bansa. Dahil dito lalong bumagal ang search and recovery operation na isinasagawa sa syudad ng Sendai. Patuloy na magiging ganito ang sama ng panahon hanggang bukas. Pero sa Huwebes, sisikat na ang haring araw sa Sendai. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Sa iba pang balita, noong Pebrero 1 pa nagsimulang ipalabas ang Aksyon TV sa Free TV. Pero kung naka-Sky Cable kayo, malamang hindi nyo humahanap yan kahit required ang lahat ng mga istasyon na ipalabas ito. Kaya naman ang inyong kapatid network umaksyon na. Kung paano, ikwento mo, MJ Marford. Formal nang nagsampa ng reklamo ang TV5 at Nation Broadcasting Corporation sa National Telecommunications Commission laban sa Sky Cable. Dahil sa hindi pagsama sa channel lineup ng Sky sa News and Sports channel ng kapatid network, ang Aksyon TV. Labag sa sa rules ng NTC, merong must-carry rule ng NTC na all free-to-air channels, whether VHF or UHF, kailangan yan i-carry ng cable operators and satellite cable operators, no? Bago pa umere ang Aksyon TV noong February 21, ipinagbigay alam ng kapatid network noong February 18 sa Filipino Cable Corporation, ang kumpanyang may hawak sa Sky Cable, na bigyan ng channel assignment ang Aksyon TV. Pero binaliwala raw ito ng cable company. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin napapanood ang Aksyon TV sa Sky Cable. Highly illegal action. May ibang kulay kasi itong Sky Cable in that Sky Cable is owned and operated by ABS-CBN, no? Base sa Memorandum Circular 40888 ng NTC, must-carry rule ng Pilipinas, karapatan ng bawat manonood na masagap ang lahat ng inilalabas sa free channel o mga istasyong ipinapalabas ng libre, gaya ng Aksyon TV. Isinabatas yan para ma-protect nga yung consumer. Kasi di ba, kung wala kang cable, dapat nakukuha mo lahat ng free-to-air, May 15 awang Sky Cable para sagutin ng reklamo sa NTC. MJ Marfori, News 5.
Samantala sa Lunes na mapapanood ang pinakabagong drama ng TV5 na ang Nagbabagang Bulaklak. At may patikim ang cast niyan ngayon sa kanilang press con. Kamustahin natin si Laila Chicadora na live mula sa Green Hills. Laila? Maraming salamat, Sean. Sa Lunes, March 21, siguraduhin nyo talagang nakatuto kayong lahat sa Kapatid Network pagkatapos ng teleserye Ang Babaeng Hampas Lupa dahil talaga namang magbabaga ang inyong mga TV screens dahil sa unang episode ng mga Nagbabagang Bulaklak. Andito nga ako ngayon at present na present ako sa kanilang grand press con at tingnan nyo naman mga kapatid sa inyong mga TV screens ha. Press con pa lang ito pero parang awards night na talagang dating dahil sa mga red carpet na nakalatag dito at syempre may bonus na nag-hello sa inyo si Mr. Richard Gomez na isa sa mga cast ng nasabing teleserye. Pinagbibidahan din ito ang dalawa sa mga freshest faces ng TV5 na sina RC Munoz at syempre pa ng Star Factor runner-up na si Ritz Azul. Kasama rin natin sa cast si Miss Rufa Gutierrez at ang nakakaintrigang character ni Valerie Concepcion kung saan aagawin niya talaga ng pilit mula kay Rufa si Mr. Richard Gomez. Marapat na tayong mga celebrities na naandito at syempre kabilang na rin dyan si Miss Cheryl Cruz na nanay ni RC at ni Ritz sa teleserye at ang pagbabalik talagang pag-aabangan natin to ha, pinakakaabangan ang pagbabalik talaga sa pag-acting ng isa sa mga premiadong aktor ng Philippine showbiz na si Mr. Philip Salvador. Kaya naman, siguraduhin nyo talaga na nakatutok ang inyong mga mata sa TV5 dahil sa unang episode ng mga Nagbabagang Bulaklak. Saan mo latest dito sa Patrino Green Hill? Sean? Maraming salamat, Laila Chicadora. Talagang hindi nabibitiw ang ating mga kapatid sa TV5 niyan. Ako abangan ko yan. Dahil talagang nagbabagang bulaklak, siguradong magbabagang yung pakiramdam. Yung mga kalalamnan. Ayan, hinihintay na ng mga cameramen natin. Ay, sigurado. At yan ang isang oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po sa Aksyon TV ang andar ng mga balita at dito sa TV5, willing-willing na.